Magandang araw mga kapatid at mga kaibigan na sumusubaybay dito sa ating serye. No, ngayong araw, isa naman topiko ang ating talakayin na sana makatulong po dyan sa inyo. No, lalo na sa mga nag-aalaga dyan ng mga hayop, manok, no, kambing, kalabaw, baboy at saka iba pang mga hayop na sa tingin po niyo makatulong po tayo. No, sana itong kaunting video na to makabigay po sa inyo ng kaunting kalaman no, kung paano ba talaga ginagawa ang pakain no, sa ating mga lagang hayop. Sa ngayon po, halos yung presyuhan ng mga patoka no, o pakain sa hayop halos tuloy-tuloy yung paakyat niya. No, pag yung bilihan naman ng ating mga lagang hayop halos hindi ganoon ka-estable. Yung kung bakit na ang serye na ito ginagawa natin para at least kahit paano po makatulong po sa inyo no, dyan sa mga adikain po ninyo. No, kahit na po sa ating mga estudyante na itong ating serye na to, no, alam ko na makatulong lalo na sa mga pag-aaral na ginagawa po ninyo. No, isa to kasi sa mga consideration natin lalo na pag nag-aalaga po tayo ng hayop, yung kagastuhan no sa pagpakain no kasi kung yung mga hayop kasi ninyo no halos alagaan mo yan no ibig sabihin no kailangan na pakainin mo talaga yan, otherwise kasi pag hindi mo pinakain yan baka hindi magbigay sa inyo ng karapat dapat no, na final product yung kung bakit na dapat bigyan din natin ng sapat na sustansya. Kaya lang ang isa palagi sa mga nakita namin is that na hindi mahirap gumawa ng pagkain o patuka. Ang problema mo lang dyan, no, pag nakain kayo ng hayop, ano kaya ang posible na mangyari? Sa ngayon po, halos yung may equipment, no, hindi naman ganun kahirap bilhin. Online nandoon na yan. No, napakarami na nga. Kaya at saka yung isa lang doon is that na you can do already a home-based mixing of feeds. Yan ang kaganda. So, ibig sabihin, dagdagan na natin ng konting kalaman para at least makatulong po sa inyo. Pero sa ngayong araw, no, ating pag-usapan muna, no, ano ba ang klase ng patuka o pakain sa hayop na pili natin gawin. Otherwise kasi pa at least mabigyan kayo ng kalaman para at least yan ang magiging survey nyo no, na idea kung ano ba equipment no, o kung mga makinarias na pili po yung bilhin no, para dyan sa inyong mga pagpaghahayupan. Wag kayo maghanap pa kung ano na sa malaking equipment. No? Ngayon po, halos sa online po, sobrang dami na kasi. No? But make sure that before you purchase the equipment, no? na sana ma-review nyo muna bago bumili, baka ma-scam kayo. So dito sa Central Philippine University, no, karamihan kasi sa equipment namin, no, kami na mismo ang gumawa. No, kasi yan kasi ang isa sa nakita namin that mas maganda kasi kung ikaw gumawa kasi alam mo sa pang-araw-araw no, pang-araw-araw na ginagawa mo no, ano ang karapat dapat na disenyo dapat gamitin po nyo. No, ibig sabihin na hindi naman dapat kailangan no, sabihin natin na ito talaga ang gamitin nyo pareho sa amin, but as I mentioned kanina, pwede bang nandyan mismo sa online o di kaya sa pinakamalapit dyan sa inyo na siguro may alam kayo no na dapat tingnan nyo no baka po makatulong po sa inyo. Isa yan kasi sa mga suggestions natin, otherwise kasi if you keep on banking doon no na talagang maghahanap kayo ng malakihan, ay nako sobrang gastos yan no. Impractical minsan ang pagbili ng mga equipment na yan kung ang alagang hayop nyo po is kaunti no. At saka isa pa sa consideration natin is that na ang paghanap-hanap no ng ating mga gagamitin na mga materyales no sa paggawa ng patuka. So ngayong araw, kaya nga sabi natin is that na ang pag-usapan natin is more on what they call the feed milling processes. Now, ito po ang mga ginagawa namin dito sa Central Philippine University no, na sa tingin namin na initiate namin dito ngayon para at least kahit paano po alam nyo kung paano ginagawa ang patuka. Hindi naman kasi kailangan na sabihin natin na dapat malaki ang equipment na gamitin natin, hindi po. For as long as meron po kayo dyan na mga hayop, tingnan po natin kasi ang impracticality na bumibili ng malakihang equipment. Kasi pag malakihang equipment, ibig sabihin po, doon pa lang sa investment mo in terms of the equipment, baka doon pa lang no, sobrang mahal na. So that is why that ito, no, i-share namin sa inyo para at least makikita po nyo. Isa itong pamaraan natin. No, makatulong tayo doon sa mga nag-alaga ng hayop and at the same time sa mga
nagtatanim din ng mga mais dyan, no, soya o sorghum na pwedeng gamitin as maging kabahagi, no, ng ating ginagawang pakain o patuka sa hayop. Yung tungkol naman sa mga posibleng ingredient na pagkamitin natin sa mga susunod, no, sa susunod naman natin yan gawin. Now, ang isa dito is that na mag-share muna tayo, no, ng mga proseso sa paggawa ng pagkain ng hayop. Ito po ay isa sa mga ginagawa namin dito sa CPU na paabot namin po sa inyo para at least makita nyo kung paano ginagawa ang CPU feeds. Actually, yung technology na yan, this is what they call accumulative-based feed milling. Hindi nyo kailangan na pumunta kung saan kasi mas mura ang patuka, no, kung dyan mismo sa mga lokalidad ninyo, no, dyan mismo kayo ang gumawa. May mga consideration nandun when it comes sa tawag dito, no, sa paghahanap-hanap, but ating pag-usapan yan sa masusunod na serye ng ating programa. So ngayon, no, amin mo nang ibahagi sa inyo, no, ang mga ginagawa namin dito sa CPU, no, para at least kahit paano po mabigyan po kayo ng konting kalaman. Ating mga tunghayan ito ang maikling video na to. So yan ang mga proseso dito na ginagawa namin, no, sa Central Philippine University na para po na makita ninyo. No, ganyan lang po ang mga ginagawa dito. Hindi naman kasi kailangan na sobrang komplikadong proseso na ito po na-develop dito sa Central Philippine University. No, nung umpisa kami ng aming proyekto way back then in 2012. No, isa po to sa mga proyekto dito no, naging kabahagi ng commercialization of the Drug-Native Chicken Project din. No. So yun na naka-atas sa Central Philippine University is more on what they call the production of supplemental feeds for parents native chicken. No, ganoon na po katagal ang CPU feeds. No? So yung kung bakit that tingnan namin na kumaraan, paano ba gawin ang community-based feed milling? No? Kasi sa kalimitan kasi, ang palaging pinag-usapan is that na baka masyadong mahal ang kailangan ng mga equipment. But for us dito, hindi naman ganoon kamahal. Yung sabi ko that kahit nagawin po nyo dyan sa mga respective na mga pamamahay ninyo, kayang-kaya nyo gawin ang patuka. Yung ko bakit that we produces various product na makatulong po sa ating mga kaibigan dyan, nag-alaga po ng manok. So yan ang isa sa nakita namin that bakit na pagkaita natin ng kaalaman ang ating mga nag-aalaga po ng mga hayop diyan sa kanilang mga bakuran, no, kung paano gumawa ng patuka. No, kasi kaya sabi na natin kanina that ang nangyayari kasi ngayon, yung patuka kasi tuloy-tuloy yung pagtaas, pero yung produkto natin, no, para yata na halos yung presyohan doon, no, halos hindi naman ganoon kaganda.
sa punto na anong pamaraan kaya ang pinating gawin, no, para na makatipid tayo sa ating mga ginagawa diyan. Kasi otherwise kasi pag we keep on banking na doon na bumili tayo ng patoka, no, lalo na pag maramihan na yung mga hayop natin diyan, sobrang mahal na. Tingnan po natin that is about 65 to 75% of the total production cost is the supplemental feeds. Pero kung ikaw na mismo gumagawa, lalo na pag meron kang maliit na bukirin dyan na pwede mapagpataniman ng mais, no, isa yan sa mga consideration natin. No, na kung saan, no, yung mais na mismo produkto mo dyan, no, yan na mismo ang gamitin nyo para gawin na patoka. Mas mura po ang kinatnan po ng kanyang patoka. Sa paggawa kasi ng patoka, mara po pakain ng mga hayop. Meron po tayong iba't ibang klase, no, ng ginagawa. No, yan kasi ang isa sa nakita natin that kung makakita po nyo dyan sa mga palengke, no, meron kasing iba't ibang klase dyan ng mga patoka. No, yan, meron tayong dyan na tawag natin dito is what we call the pellets. No, meron tayong crumbles at saka meron tayong mass form. Ito kasi yung pinaka common, no, na mga patoka, no, except if you will be buying, no, pig conditioning feeds, no, sa mga poultry supply, that is combinations of cereals na hindi na giling. But no, yung sa karamihan, ito yung tatlo na palagi natin makikita diyan sa palengke, no, yung pellets, no, yung crumbles at saka yung mass, no. Ano ba ang mga bintaha at mga disbintaha diyan, no? Atin mo na itong ihayan kasi may mga kasi kami, no, kasi gumawa din kami ng what we call the pellet machine, no. Yung makikita po yung vertical type, no. Ibig sabihin vertical, pababa yung pag hulog ng mga pellets, no. Ginawa yun namin yan, no, way back then in 2013. No, kasi sa tingin namin pili po makatulong, kaya lang ito ang mga binta at saka disbintaha din. No, atin mo nang i-share sa inyo, no, ang konting video na to tungkol sa paggawa ng pelletized na patoka.
So yan ang mga proseso ng paggawa namin noon ng tawag dito yung pilit mill, no? Pelletized feeds pala, no, gamit ang what they call the CPU pellet mill, no. Ito po ang develop dito sa Central Philippine University under the Department of Agricultural Engineering. O yan kasi kagandahan dito sa amin sa Central Philippine University dahil na may ag-ing kami dito na ngayon yung pangalan is the Bachelor of Science in Agro-Biosystem Engineering. No, yung mga equipment kasi namin dito na maka-channel doon mismo sa may ag-ing department. Sa paggawa kasi sabi natin kanina that isa sa makailangan natin is that na mga milling machine natin, pellet mill. Kaya lang kung gusto natin gumawa kasi ng pelletized feeds. Ang pelletized feeds kasi, no, halos kung tingnan po natin, karamihan kasi gusto ng pelletized feeds, no. Tandaan natin kung makikita po nyo sa video kanina, no, halos na umaaso yan, no, umiinit kasi ang pagiling yan, yung kung bakit na yung patoka mo medyo yellowish pa, paglabas niya brown na, no, kasi pa niluluto yan sa loob. So ang nangyari kasi diyan sa pelleting process, no, pag mainit yan kasi, ang nangyari, yung mga heat-sensitive vitamins niyan, halos na nawawala yon. Yung kung bakit na critical. So, ibig sabihin kung yun ang ginagawa na kung saan, no, in the calendar of feeding, no, binibigyan natin ng supplemental na feed vitamins and mineral premixes. Isa kasi yan sa pamaraan para na halos yung mga kakulangan, no, posible na wala during the process of milling, no, matugunan. After kasi ang crumbles naman na yan, no, kasi pag maliliit kasi yung sisiyo, mahirap kasi naman, no, mahirap na tukain. And that is why that noon gumawa kami ng isang die plate niyan, no, na kung saan yung die plate na yan, no, halos ang nangyari, no, sa die plate maliliit yung butas niya, no, na kung saan talagang pang sisiyo to. Kaya lang medyo masyado matrabahoso, no, sa punto na yung ang kailangan mo doon ng mga tawag dito ng mga power, no, dapat medyo mataas-taas ng konti para lumabas yung maliliit na mga pellets na yan na angkop para doon sa sisiyo. Kaya lang isa sa nakita namin is that different animals have different perceptions sa patuka o pakain. Ang sa manok kasi, ang kailangan mo dyan, dapat yung pellets mo medyo may pagkatigasan kasi mas sila, mas attractive sila sa may medyo katigasan, at saka dapat yung color niya dapat bright colored. Kung brown yan, yung kung bakit na nangyari noon, na the way and how the native chicken perceive it, no, hindi maganda sa punto na halos yung kanilang feed intake, no, is highly affected because na mismo yung kulay. Yung kung bakit na ginawa namin doon, we try to combine even the corn, kaya lang mas mauna ang corn maubos compared doon sa pelletized feeds. And that is why that ginawa na talaga namin ang paraan. No, ano ba talaga ang pwedeng mangyari if, no, kung ang gawin natin instead of pelletizing the feeds, gawin natin na pwede bang i-mass natin, i-mass na lang tapos basa-basain at saka bigay na patoka sa manok. No, we try to compare those pelletized and then the mass type, plain mass type and the moist type. Ang lumabas doon is that na halos yung performance ng manok, no, in comparison with the mass na plain mass at saka yung pelletized feeds, no, mas halos magkapariho ang performance ng manok doon sa pelletized feeds. Anong ibig sabihin? If you're going to add the cost, no, tingnan po nyo kung magkano ang presyo ng pelletized feed sa market. Mas mahal yan sa mass form. Yung kung bakit na if we are raising animal in a way na kung saan pinakapatikal at saka yung pinakapunto natin doon is that kung paano tayo makasave, no, doon tayo sa mga proseso na hindi masyado magastos. Kasi sa pag-alaga kasi ng hayop, it is not measured kung gaano ka-sophisticated ang equipment mo. It is measured based on the level of profit that you can derive, no, in raising such animals. Yung kung bakit nasabi namin is that na kung ganito yung paraan, saan tayo mas makamura? Kaya lang ang perception palagi natin is that na mas maganda kasi pa ganito, ganyan. Alam nyo kasi isang marketing strategy yan. However, if you're looking on the economic side of it, na mas mura ang mass form
Ang gawin nyo lang po, imasa-masain po ninyo. Bakit? Isa yan sa paraan kahit nabigay po nyo, kung malalapan nyo ang previous series natin na kung saan, no, kahit ibigay mo yan sa tanghali na mainit yung panahon, mas maganda pa yung ang acceptability doon sa ating mga lagang hayop. Sa pellets. And then the next one is what we call the crumbles. Ang nangyayari kasi, gaya ng kagaya sabi ko, is that na ang pellets kasi, meron kasi yan na mga sizes of the plate o butas niya na kung saan, no, halos, no, nakabaris. Kung sobrang laki yan, hindi naman kasi matuka yan ng mga sisiw. It is why that binibreak yan gamit ang crumbling machine. Yung kung bakit na may crumble. Ang crumble mas mahal pa rin because yung proseso doon, gawin mo ng mass form, pagkatapos ilagay sa pelleting machine. Paglagay doon sa pelleting machine, no, palabas yan as pellets, then ipasa yan in terms of the crumbling machine. Ibig sabihin, tatlong proseso yan. So, ibig sabihin, as the processes increases, the prices corresponding on it also increases because ina-add pa yung additional cost in relation to the processing. Makikita po nyo halos sa karamihan ng in terms of, makikita po nyo line that ganitong pelleting machine. Pagkatapos paglabas niya, halos pellets na. Alam nyo kasi ang paggawa ng mga pellets kasi, isa sa consideration doon, the bulkiness, na yung katigasan ng pellet na yan, that is dependent in relation kung gaano ka-powder yung feedstock. Yung kung bakit, at if you want to make a pelletized feeds, dapat kung gusto mo talagang compactness, mas compact yung feeds, dapat mas pino, mas maganda. Try po ninyo sa nakabilin dyan, sir, tingnan po ninyo na ang compactness niyan. Because as the particle size increases, hindi ganon sa compact, di can produce a pellets. Kaya lang ang compactness hindi ganon kaganda. Yung ko bakit na the particle size. Yung ko bakit that if you're raising animals na talagang intended for what they call the market, na maawa po tayo, tingnan po natin yung pinaka-practical. Kasi as you add on your cost in terms of equipment, iba ka nangyari, over-investment yung farm po ninyo. And that is why that sinasabi natin na pwede bang gawin natin ang pinaka-simple at pinaka-practical. Yung kabakit na pinapakita po namin yung proseso na yan kasi mas makamura kayo dyan. Ang paggawa ng patoka, kahit sabihin natin ginapin yung pellets o crumbling dyan, for as long as the nutrient requirement ng isang hayop, hindi po makompensate. As what we have discussed in the previous series po, hindi yan lalaki at hindi magbigay sa iyo yan ng tamang produksyon. Hindi yan nakabase doon kung gaano ka-sophisticated equipment natin. Ang importante, ang sustansya na pwedeng maibigay po natin sa manok natin, no, o sa mga hayop natin, diyan na pinapakain po natin. So yan kasi ang tatlong bahagi, no, klase na patoka na posible, no, pwede po ninyong gamitin, gawin. No, you have the pelletized, the crumbling, and the other one is what they call the mass form. Yung pinakamura doon is the mass form. When it comes po sa mga specific equipment later on, pakisunod lang sa ating serye para at least mabigay po natin. I-share po natin ang common equipment na pili po niyong gamitin na sa tingin namin po pinaka-practical para na magawa po ninyo, no, mga patoka dyan sa respective areas po ninyo. This is in response kasi sa mga katanungan palagi, no, paano ba gawin ang patoka. Kasi halos ang patoka, as I mentioned po, umakyat na yung presyo. Okay pa yung fuel because there is a rollback. Pero pag patoka umakyat, halos yung presyo niyan, mahirap mo na pababain. Na yan bakit na we try to push what they call the community-based feed milling. Na dito mismo sa Central Philippine University, we are assisting on it. At saka i-possible para hindi na mahirapan at walang maraming problema, no, you can do what they call the home-based mixing of feeds. Ngayon in terms of what they call the preparation, kanina yung mga class type, no, ng patoka, pellets, crumble, and the mass form. No, we did not include the
conditioner. No? Kasi ang conditioner naman is mainly made up of cereals, no? Na hindi talagang dumaan yan sa paggiling. No, binibigay kasi sa mga panabong, but if you want to give it on the breeder stocks, no, pwede po ninyo magamit yan. Ang mga preparation kasi, no, isa kasi yan sa mga critical din also. Ano ba ang pwede natin gawin na preparation para sa mga patuka o pakain sa ating mga hayop? Sinabi mong ready to feed. Ibig sabihin po na ready to feed, na pareho ba sa pumunta kayo doon sa mga poultry supply, sabihin mo pabili nga ng growers, pabili ng hog booster, pabili ng hog breeder, ng stating mo dyan, no? Pabili kaya ng tawag dito, yung kung may isda kayo para sa isda, no? Mas mahal kasi ang equipment in relation sa paggawa ng patuka o pagkain sa isda. Ito kasi yung sa atin naman dito, we are focusing more on what they call the farm animals. Iba kasi ang pellet mill niyan. That is what they call, known as what they call the extruder, and it uses extreme heat and extreme power para po na mas compact yung patuka, para at least magiging floaters yan. Now, ang ready to feed is ibig sabihin, ito ang mga klase ng mga patuka na kung saan bilhin mo sa market, na pagdating mo doon sa bahay ninyo, no, yan na lang na yun na muna ang gawin nyo. Bigay nyo lang agad. Wala ka na maraming proseso na dapat engage na gamit agad. Ito kasi ang mga commonly na makikita po natin sa market, para at least yung tawag natin kasi ang gusto kasi natin instant lahat, na pagbili mo, no, gamit agad, no? So ibig sabihin that you must bear also the consequence, no? Kasi because if you want what you call the na mapagaan yung buhay mo, yung convenience mo, bilhin mo din, and that is what they call the ready to feed, no? We have also what they call the base mix. Ang base mix kasi, ang ibig sabihin niyan, no, ginawa kasi ito, no, kahit dito sa amin sa Central Philippine University, ito ang ginagawa namin, na kung saan po ang mga patuka nyo, ang pinakamahirap kasi gawin, no, na mag-source out po ng gamitin nyo sa patuka. Considering also the prices of various feedstuffs sa ngayon, na umakyat din. Yung kung bakit na yung presyuhan ng patuka halos tumataas yan, it is also because of what they call the prices of feedstuff. No, umakyat din yan, lalo nang it depends on the situation. Pag tumaas ang demand yan, yung kung bakit na aakyat talaga ang prices niyan. And that is why that ang ginagawa diyan, kung mahirapan kayo mag-source out, but you have the ample supply, for example, of corn. Kasi ang mga patuka kasi usually dito sa atin sa Pilipinas, that is a corn-based. No, meron ding ibang mga patuka na tag natin ito is wheat-based. No, trigo naman o de kaya sorghum, or possibly combination yan. But if you'll be using the sorghum and wheat, dapat lagyan po niya ng enzyme yan. Kasi yung cuticle niya, yung tawag dito, yung balat niya, no, hindi mabilis yan na matunaw po. No, may anti-nutritional factor yan. Dapat na meron po kayong gamitin dyan na enzyme. So, anong nangyari ngayon, no, if you have that kind of feedstuff na marami po siya, for example, is mais. Ang ibang kabahagi na mga patuka kasi, ang pinakamahirap dyan gawin is maghanap o kung mag-source out. Sa sourcing mo pa lang, it will entail cost. That is why that ang ginagawa, bili ka na ng base mix, no, tapos gawin mo pagdating mo sa bahay mo, no, giling ka na lang ng mais at tapos i-mix mo, automatic, no, gawa na yung patuka po ninyo. Yan ang ginagawa namin ito sa CPU, basta malapit lang, no, we have what they call the base mix. Now, sa mga manok kasi ang ginagawa namin, no, for every 100 kilograms, no, lagyan lang nyo po ng mga about mga 30 to 40 kilograms of base mix, at saka dagdagan nyo po nyo ng 60 to 70% na kilograms of corn, milled corn. Automatic, i-mix nyo na. Meron na kayong patuka agad. Ibig sabihin that possibly yung price kasi ng base mix, medyo may kamahalan siya. Pero, pag isinama mo na doon, no, sa inyong tawag dito, sa inyong mais, lalo na pag kayo ng produce dyan, at saka mura yung bilihan mo ng mais,
mas mapamura niya yung final product po ninyo. Hindi siya ganoon kamahal. No, yon ang isa sa mga nakita namin na talagang posible po ninyo na magamit yan sa mga respective areas nyo. No, basta mahirapan kayo mag-source out na ang base mix po, pwede gawin po yan. Na kasi ang isa kasi sa mga nakita namin is that na kung maghanap ka ng suya, no, saya mayroon ba sa inyo, o di kaya meron kayang copra meal, no, piecemeal, kung wala, i-base mix na lang gamitin nyo para at least no, mais na lang dagdag nyo. But in the event na ang kailangan po ninyo halos lahat ng mga macro ingredient sa paggawa ng patoka nandoon na sa respective areas nyo. Ibig sabihin po, ang kailangan nyo na lang is premix. No, premix. Ang premix kasi that is combination of various minute substances na nandoon na mismo that is in powdered form. Yung ko bakit nasabi natin kanina, pag gumamit po kayo ng mass form, minsan yung ibang reklamo, meron kasi mga parang mga powder form or dust, no, parang alikabok. Yan kasi ang pinaka-main ingredient niya. Yung kung bakit pwede bang masain natin ng konti. Kasi pag namasa-masa nyo yan ng konti, ang kagandahan yan, lahat ng mga inert ingredients yan, maliliit na yan, talaga makain po ng manok ninyo. Yun kung bakit nasa mga premixes. Kasi ang premixes, kaunti lang pong kailangan nyo yan. I don't know lang sa ibang feed milling company, but at Central Philippine University, it may vary na it ranges from 1.5 to 2.5 kilograms for every 100 kilograms of feeds. Ibig sabihin po, ganyan lang po kaliit ang dagdag po nyo. And the combination, mag-ingrediente kasi niyan is organic in nature. Ibig sabihin po, talagang daan yan sa proseso na kung saan if you want to produce organic feeds, no, yan ang dagdag nyo. Kasi hindi ko magamit yan ang amino acid isolates na very critical at walang antibiotic yan. It is made up of phytobiotics. So mga premixes na parang kanon, no, for example, sa booster nyo, ang kailangan nyo lang dyan is only 1.5 kilograms. Huwag nyong dagdagan hanggang 2.5, hindi na maganda. No, only 1.5. Ibig sabihin, mas makamura kayo basta as long as you have the source of the material na kung saan po dyan na mismo sa mga respective locality po ninyo. Yan ang kagandahan yan if you'll be using what they call the feed premix. Ginawa natin ang pamaraan yan para at least kahit paano po makatulong po sa inyo. No? And then, yung isa naman is what they call the medicated feeds. Ang medicated feeds naman, ito kasi is the add-on of what they call the phytomedicines. I don't know lang sa mga malakiang company, but seldom they're producing it. Seldom they're producing it because yung pinaka product nila is ready to feed na. Yung sa amin dito sa Central Philippine University, mayroong variation yan kung saan po tayo na kayo makamura at saan kami makatulong po sa inyo. Yan ang ginagawa po namin. No? Meron kayo dito na ready to feed. No? Meron ding base mix at saka meron ding premixes at saka meron ding kaming medicated, the last product that we have. Ang medicated kasi is that na ang pagbigay kasi ng mga pantambal sa sakit. Kasi palagay mo sa tubig, hindi kasi yan maubos. Sayang kasi. No, sayang. Iba kasi ang perspective mo if you are the one that produces the animal and you're the one also produces the supplemental feeding. Yung kung bakit na sabi ko, pwede bang gawa natin ng paraan to na kung saan, no, instead of putting the medication in water, no, pwede bang gawin natin, lagay natin sa patoka. Sa ngayon po, mayroon na po tayo dito produkto na talagang pang halak, no. This is what we call the medicated feeds na pili nyo bigay sa mga CCU nyo, no? Basta ang lugar po nyo, sa tingin po nyo na medyo medyo mabilis na po ang sakit. No? Ang medicated feeds kasi namin, no, i-mix namin doon sa base mix, no, para at least dagdagan nyo na lang ng tawag dito ng mais na giniling. Yung pinaka-latest namin is that na for every 15 kilograms na patoka na gawin ninyo, no, just add only 3 kilograms of medicated base mix feeds.
Hindi naman ibig sabihin na kailangan na araw-araw mo yan ibigay. But possibly, if you can have it na pag meron infection, you can use it as for prevention. Kung prevention, possibly you can have it na 3 kg for every 15 kg. 3 kg na base mix at saka 12 kg na mais na giniling. O di kaya, if you're going to have it to be used for control ng sakit ng chronic respiratory diseases, you can have it na kung saan for every 10 kilograms of feeds, 3 kg is the medicated base mix feeds, and ang isa naman is only 7 kg of milled corn. Para pang control yan. And that is what we are doing here para pa at least makatulong po sa ating mga kapatid dyan, nag-alaga po ng hayop at saka sa mga estudyante na sa tingin natin, this information is very vital, especially in your learning process. Iba kasi ang practical na application ng learning process than have it be done na highly technical. Iba-iba, mas mabilis mo na maintindihan if you have it na kung saan, if you can done it na medyo in practical means, yung kung bakit that we are doing it dito sa Central Philippine University para at least makatulong po sa ating mga alaga na manok. As I've mentioned, na hindi lang manok but even in some other animals na sa tingin po niyo makatulong po kami dito. Isa kasi yan sa mga consideration natin, lalo na sa lahat-lahat ng alaga po ng hayop, na kung saan po ang paggawa ng patuka is one of the means and how you can save your cost. Lalo na pag may konting pundo po tayo dyan. Yun kung bakit that sabi namin palagi is that na noon kasi sabihin mo parang mahal ata mag-engage into what they call the feed production. But as we go along on the processes na hindi naman pala ganun kamahal. Ang importante lang doon is that ang pinaka-practical na proseso. Kaya sabi natin palagi is that na sa paggawa po ninyo ng patoka, sabihin mo ninyo na gawin yung pellets, hindi lang yan pellet meal ang kailangan ninyo. If you want the product to be more compact as it is, na dapat meron po kayong hammer meal or powdering meal para at least the more powder that you'll be using in that pellet meal, na the more it will produce what they call a compact pellets. Mas matigas hindi sa mabilis madurog. Ang mga palagi makikita po natin dyan is that na ma-entice ka talaga on how they process the video that they have. Pero sa tingin natin is that na alam nyo kasi before you can make a pellets, you need also what they call the binder para po magawa ang pellets. At saka sobrang init ang kailangan dyan. Mainit na dye plate para may palabas yung pellet na patuka. So, yan ang isa sa mga consideration natin that hope yung mga impormasyon na yan makatulong po sa inyo, lalo na pag pinag-usapan natin sa palaga ng hayop. Tandaan natin, ang paggawa ng patoka hindi mahirap, pero ang pinakamasakit na bahagi dyan, kung natuka ng hayop mo o nakain ng hayop mo, anong epekto? Epekto ba in terms of how it is being digested, how it is being utilized by the body, or how it is being assimilated? Ano naging produkto doon sa pinaka-final product po ninyo? Dumami ba ang itlog? Dumami ba yung biik? Lumaki ba yung hayop nyo, baka o kalabaw nyo? Tandaan natin, yan ang isa sa mga consideration. Sa lugar ninyo, gaano ba kahirap maghanap po ng gagamitin para gawing patoka? Kamusta yung presyohan? Yung kung bakit that if ang lugar po ninyo, and then if you are very much willing sa paggawa ng patoka, ang isa po sa masuggest namin, have it be done. You can use it, the base mix, para ang idagdag nyo na lang is mais, or you can have it be in the form of premixes if you can source out the various plant material in your respective areas. Kung ganon ang sitwasyon, at least meron kayong pagpipilian. Tandaan natin, ang isa sa mga pamaraan para mapaakyat natin ang ating kita or income or profit dyan sa ating respective farm is ang patuka mismo o pakain sa ating halagang hayop.
bigyan natin sila ng balansing pagkain para at least yung kailangan natin na produkto, na hintay natin produkto, siya na rin na ibigay sa atin ng mga alagang hayop natin. Hindi sa nakabase kung gaano kakomplikado yung equipment. Ngayon po, gaya ng sabi ko kanina, online ngayon po, maraming nagbibinta. Maghanap-hanap lang po kayo ng legitimate na tawag dito na mga nagbibinta para makakuha po kayo. Sana ang impormasyon natin sa ngayong araw nakatulong naman sa inyo, no, para sa ating mga plano diyan, no, sa pag-aalaga po ng hayop, sa mga kasama natin, no, na mga galaga ng hayop, at saka sa mga estudyante natin na sana itong patikal na kalaman na makatulong po sa inyo para magdagdagan ang kalaman ninyo para sa darating na panahon magamit po ninyo, hindi lang bilang technician, hindi lang bilang agripreneur, kundi bilang isang tao na handang tumulong sa ating pong mga kababayan. Again, no, this is your host, no, Dr. Jaime C. Cabeles Jr. Thank you for being with us, and God bless and keep safe always.